Sa pagkapanalo nga po ng San Antonio Spurs sa huling dalawang laban, nagawa nga po ng team na makabalik sa number 9 sa West, pero kahit ano man ang gawin ngayon, nananatili pa rin silang average team, malayong malayo sa inaasahan ng mga analysts bago magsimula ang regular season. Kaya mismo ang NBA insider na mula sa Spurs ang nagkumpirma, plano nga po ng team na maging aktibo sa trade market. Susubukan nga po nilang mag-upgrade ng lineup sa pagkuha ng isang superstar, at isa sa pinangalanang target ay si De'Aaron Fox. Sa katunayan, simula nga po ng kumalat ang balita na posibleng mag-request ito ng trade mula sa Sacramento, plano nga po ng team na tawagan ito upang mag-inquire at tanungin kung paano na ito makukuha at kung anong klaseng trade package ang hihilingin ito. Willing rin naman nga po ang Spurs na magsakripisyo ng draft pick upang makuha ito mula sa Sacramento Kings para maging kapartner ni Victor Wembanyama. Samantala, simula nga po sa pagiging top 10 ng Los Angeles Lakers last week sa West, umangat na nga ito sa pang-anim na pwesto sa loob lamang ng ilang araw. At ayon sa ilang mga analyst, napansin nga po nila sa mga dahilan ay ang ginawang adjustment ng Lakers lalo sa depensa. Hindi kagaya noon na bibigyan nga po nila ng sapat na playing minutes sina Max Christie at Cam Reddish. Kaya nagagawa nga po ng dalawang ito na mag-step up. As of now, silang dalawa ang inaasahan at foundation ngayon ng depensa ng Lakers na siyang dahilan bakit bigla lamang silang naging best defensive team sa nakalipas na 5 laro sa pagkakaroon dito ng ratings na 92 points. At sa sobrang higpit ng depensa, maging ang buong NBA napansin rin naman ang biglang paglakas. In fact, sinabi nga po ng isang insider na may ilang mga teams nga agad dito ang pinag-aaralan ang kanilang newly improved defense. At isa dyan ay ang Detroit Pistons na kakalabanin nga nila bukas. Kung inyo nga matatandaan na upset nga ang Lakers ng Pistons noon sa unang paghaharap, kaya masusubukan nga talaga ng husto kung sasapat ba ang ginawang bagong game plan at estratehiya para makabawi sila sa magiging rematch. Sa kabilang banda, dahil nga sa napakagandang panalo ng Golden State Warriors laban sa Minnesota, inaasahan na makakakuha sila dito ng magandang momentum sa kanilang magagamit upang maipanalo muli at umangat sa standings. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin naman yan nangyari dahil imbes na momentum ang kanilang makuha, isang malaking drama ang hinaharap nila ngayon matapos ang naging latest post ni Jonathan Kuminga kung saan mukhang nagpapaiwatig ito tanggap niya na ng magiging kapalaran niya sa inaasahang pag-trade sa kanya ng Golden State Warriors. Matapos nga po na hindi maglaro si Draymond Green kahapon kontra sa Wolves, marami ang umaasa na makakabalik ito sa starting lineup. Sadyang nagmamatigas pa rin si Coach Steve Kerr at pinili itong bangkuin, which is hindi rin naman ito nagustuhan dahil mas bumabagsak nga po ang kanyang performance kapag hindi siya kasama sa starting lineup. Para nga po sa kaalaman ng lahat, umaabot nga po ang average na Kuminga ng 21 points per game sa tuwing starter ito. Kaya malinaw, sayang at sinasayang lamang ng Warriors ang talento ni Jonathan Kuminga kapag binabangko nila ito.